Wala. Ikaw lang ako magtanong. Purito natin. Simulan ko po nung ako po ay grade 12. Simula po noon, di pa po ako graduate, pinag-uusapan na po namin na nanay ko na hindi mo na po daw ako ka-college. Kasi daw po di daw po kaya. Kaya okay lang naman po sa akin na magtrabaho po ako kasi gusto ko din pong tumulong. So, nakagraduate po ako ng grade 12. Dumating po yung time na kailangan ko na pong mag-apply sa trabaho. Bilang first time job seeker, wala pa po akong alam sa ganung bagay. Kaya po sa pagkuha ng mga requirements, kasama ko po ang aking nanay. Kaya po palagi pong hindi ako napapagkamalang mag-a-apply. Para pong lang ako, kasama lang po ako ng aking nanay, tas nanay ko po yung mag-a-apply. Parang ganun po yung itsura. Tas, yung time na po na kailangan ko na pong pumunta dun sa company niyo, may nagkano po kasi sa akin, may kakilala po si nanay dun sa company na yun, tapos parang naging ko po siya, backer, parang ganun po. Tas, may po pala sila, job fair. Tas nung time po nang yun ay pumunta na po ako doon, tapos pumila ng pagkatagal, tapos nung in-interview na po ako, sobrang kabang-kaba po talaga ako. Tapos pag kinakabahan po kasi ako, parang nawawala ako sa yung nagbablank ko ba yung aking isip, gano'n. Kahit po, alam ko yung sasabihin ko, ayaw po niyang lumabas sa bibig ko. Ganun po pag kinakabahan ako. Tapos, nung ini-interview na po ako, may tinatanong po siya na, mga bagay. Nireview ko na po yung bago po ako pumasok doon. At habang nag-aantay po ako nung time ko na yun, tinanong po ako na, what should I hire you? Yun po ang laging tinatanong. Tapos, may mga nabubuo pong sagot sa utak ko, pero hindi po masabi ng bibig ko. Ayaw pong lumabas sa aking mga labi. Tapos, nung time pong yun, po kasi, yung resume ko pong yun, galing po dun sa kakilanang nanay ko, dun sa buffer ko. So, pinasa lang po siya sa akin, tsaka ko po naipa-print. Kaya po medyo malabo po yung pagkaka-print niya. So, sabi po nung nag-interview, malabo daw po yung resume. Tapos sabi
din po na kulang pa po daw ako sa experience sa pagsagot. Tas, nun po, ano po, dahil nga po malabo daw yung resume ko, tinira po niya yung resume sa harapan ko. Tapos, yun po, lalo po akong pinangyayaan ng loob na yun. Tapos, pagkatapos po yun, basta na lang po ako lumabas sa company po yun. Tapos, kasama ko din po yung nanay ko na naghihintay din po siya sa labas. Paglabas ko po, hindi ko po mapigilan yung akin pagmura. Kaya po paglabas ko, tinanong po ako na nanay ko kung ano daw, kamusta daw po. Basta lang po ako tumiretso. Sabi ko, talaga uuwi na tayo. Tas, pag uwi po namin sa Tita Chato po, doon po kasi kami tumigil na. Kasi po, pag mag-uwihan kami, masyado pong malayo. Tas, pagdating po nun, kumbaga, kinakausap kami ni Tita, parang kinocomfort po ako. Tas, maya-maya po, nanay ko po pala, nag-chat dun sa kakilala niya. Ang nangyari po pala, ano po, sabi po nung kakilala niya na, hindi po pala yun ang inaanan ko. Sabi lang po niya na, tinry lang po daw niya kung makakapasa ako. Pero hindi po pala yun ang pupuntahan ko talaga. Kaya po yung pinabalik po ako doon. Tapos, yun na po ang kumausap sa akin yung kakilala po ng nanay ko. Tapos, tinanong niya lang po ako na, ano lang, yung parang formal lang, yung parang pagkakilala. Wala nang interview, tinanong lang kung kamusta, kung ilang taon na ako, tapos kung kinakabahan daw ba ako. Tapos, kakatapos ko lang po kasi umiyak ng pero tango-tango lang po ako. Tapos, ayun nga po, salamat po sa Panginoon na pagkatapos po ng araw na yun, kinalunisan po, nag-start na po ako. Kahit po kulang pa po yung requirements kasi po, inaasikaso pa po kasi nga po, first time job seeker. Kumbaga, pinayagan na po ako tapos tupalo na lang daw po yung mga ibang requirements. Tapos, yun nga po, tumahan yung mga araw, buwan. Ay, ako po kasi ay ilan po ako sa tao. Hindi po ako lumalabas. Kahit po sa mga yan, pag kinausap lang po nila ako, tsaka lang po ako nakikipag-usap. Pero ako po yung unang makikipag-usap. Tapos, yun nga po, pinagpapasalamat ko sa Panginoon sapagkat sa paglipas ng araw na pagtatrabaho ko doon, na nasasanay ako sa tao, natututo akong makipag-usap sa mga hindi ko kakilala, or natututo akong makipagkaibigan sa iba. Tapos, lumalakas-lakas na din po yung loob ko nun kasi po, ako po ay laging pinapangunahan na takot, kaba. Pero ang laging sinasabi ng Panginoon ay, fear na. Yun lang po ang lagi kong iniisip. Na palagi kong kasama ang Panginoon sa lahat ng bagay, sa lahat ng aking pinagdadaanan, sa lahat ng pagsubok. Nung una nga po,
yung mga tao doon, yung mga guard, yung ibang mga matataas ang ano nila, posisyon, mga management, ano po, parang, para silang ano, yung, parang masungit ba? Pero pag ano po, pag binabati mo, kasi kailangan daw po kasi ano, babatiin yung mga matataas, pag pumasok, pag lumabas, pag nakasalubong, ano daw po, parang paggalang daw po. Tapos kapag binabati po, wala po, diretso lang, hindi ka nililingon. Parang ano, nasa loob ko po na ano, parang sumasama po yung loob ko kasi iyak-iyak po ako, parang nilalabanan ko lang yung hiya ko para bumati. Tapos hindi naman papansin yung mga ganang bagay. Pero pinagpapasalamat ko sa Panginoon sa paglipas ng mga araw, taon, buwan ng aking pagtatrabaho doon. Yung mga tao na ganun ang turing sa akin, ay nung matagal na ako ay sila pa po yung bumabati sa akin. Minsan po, niyayaya pa po ako magmerienda, kaya po, purihin po natin ang Panginoon. Tas po, naging mahirap din po sa akin yung pagtatrabaho ko dahil po nung time na yun, hindi naman po maliit yung sahod. Hindi din naman po malaki, sakto lang. Tas, may time na kakasahod ko lang po. Tapos, nangailangan po ang mga nanay ko ng pera. Ako naman po kasi hindi ako mahigpit sa pera kapag nanghingi sa akin, labas agad. Ganun. Kaya po nung binigay ko nga po yung sahod ko, ang bale natira na lang po sa akin parang 1K na lang po ata. Tapos po nung time na po yun, may crusade po noon. Nag-chat po sa akin si Ate Corinne. Tapos po, nung mabasa ko po, napakawag na lang po. Tapos, sabi ko sa akin sarili na, ito naman ay para sa Panginoon. Bakit ko ipagdadamon? Kaya po nung pag-uwi ko po, ay hindi pa po pala. Nung bago pa po ako mag-out, ayaw po ako pag-outin ng supervisor ko kasi daw po, mag-OT daw po ako na mag-OT para daw po marami akong sahod. E di, sabi ko, Sir, alas 3 lang ako. Sabado ngayon ah. Sabi, basta mag-OT ka, makalasin ko lang. Sabi ko, mauiiwan na naman ako ng pangkano ito. Nag-OT nga po ako ng task. May plano talaga ang Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Kasi po, habang nag-rubik po ako, nagwawalis po ako sa may mga daan, nakakita po ako ng kulay dilaw. Akala ko po nung muna, yun? Dahon. Kasi po, may mga puno-puno po doon. Nagwawalis po
500 nga. Napakabuti ng Panginoon, sabi ko. Kaya po nun, maraming salamat sa Panginoon na napatunayan ko na palagi lang siyang nasa ating tabi. Gumagabay sa atin at patuloy, hindi tayo pinapabayaan sa kahit anong oras. Kahit sa kagipitan, tayo kanyang sinasamahan. Kaya ngayon, nung kinuha ko po yun, hindi ko po yun naitakbo. Hinanap ko po ang may-ari nun. Nag-antay po ako doon na ilang oras hanggang mag-out po ako. Sabi ko, walang nagawa mo. Para sa akin talaga ata ito. Sabi ko, ayun, sakto, Panginoon. May pumasayang pauwi. Sobra pa may sukli. Sabi ko gano'n. Kaya po nung nag-out po ako nun, mga 5 po. Ang sabi po ng supervisor ko, hanggang 6 daw po ako. Sabi ko, Sir, 5 na. Wala na akong masasakyang bangka. Tapos ayaw niyang pumayag kasi wala daw nga siyang kasama kasi nag-out na yung mga ibang kasama ko. Ang ginawa ko po, tumakas po ako. Tumakas po ako. Hindi naman po ako pinagalitan. Tapos, linggo po kasi, yung day off ko. Kahit hindi ko po day off. Po kasi yung schedule namin. Iba-ibang day off. May Lunes, Miyerkules, Friday. Wala po talagang day off ng linggo. Ay di, nung una po kasi, ayaw kong pag-day off ng linggo kasi nga daw, kailangan, linggo po ay may pasok kasi, may maglilinis ng lahat kasi walang tao. Pero, kada linggo, kada Sabado, nagsasabi ako sa supervisor namin na, Sir, day off ko bukas ha. Bahala ka, hindi ako mapasok. Sabi ko gano'n. Tapos, dumaan ng mga araw, parang masanay na din po siya na kada linggo, wala ako. Tapos, pag may audit daw po, ang ginagawa ko na lang po ay nakikipag-usap po ako dun sa iba kong kasama na dito ka muna sa sa area ko. Kasi day off ko ng linggo, hindi pwede hindi ako day off ng linggo. Sabi ko ganun. Nung una, ayaw nila. Pero dahil sinasamahan tayo ng Panginoon sa lahat ng bagay, nasanay na din po sila na kada linggo day off ko. Na minsan pa nga sila pa yung nagpapaalala kasi minsan hindi ko na mamalayan yung araw. Linggo na pala kinabukasan, nakakapag-day off ako ng 12 hours. Ay, nakakapag-ote ako ng 3 hours. Tapos sinasabi nila na, Jen, di ka ba uuwi? Hindi ko bukas ka. Sabi ko, ay, Sabado na ba ngayon? Wala ay, gibit na ako. Kaya po yun, wala naman pong, hindi naman po nagagalit yung supervisor ko kahit umuwi po ako ng linggo. Kumbaga, nasanay na din po. Tapos, nung nung mga siguro 10 months na or magwa-1 year na ako, napilitan po silang maglagay na ng day off na linggo. Pero ako din po yun. Kahit hindi ako nakalagay sa day off na yun, ako pa rin po nagde-day off. Wala po silang magawa. Tapos, nung nga po, dumating yung time na kailangan ko na pong mag-aral. Matagal pa po ako nagsabi sa kanila ng mga 5 months before. Sabi ko, magre-resign ako bago mag-school year, gano'n.
Kasi gusto ko magpahinga muna. Sila po kasi ayaw nilang pumayag. Yung supervisor ko ayaw din po pumayag kasi daw po, sanay daw po siya na ako yung kapartner niya sa ano. Kasi po yung ayaw niya dun sa isang kabalitan. Sa madahilan. Ganon. Tas, nung sinabi ko po yun, gumalat naman po yun. Gumalat po na magre-resign na daw si Michelle. Dahil, kaya pag may nakakasalubong ako, sinasabi sa akin, Michelle, magre-resign ka na ba? Huwag muna. Mag-ipon ka muna. Magpayaman ka muna. Sabi ko, walang magiging niya. Tapos, kada may makakasalubong nga po, ganun na nagiging ano sa akin. Tapos nung may nakasalubong ako na ano, naiba yung sagot ko nun. Sabi sa akin, bakit ka mag-resign? Sabi ko, mayaman na ako wala na akong paglagyan. Para ano na po, para hindi na sila magtanong ba, kaya gano'n na siguro ang sinabi ko. Tapos, ayun nga po, naging mahirap sa akin ang pag-resign. Tapos nung nag-resign na nga po ako, napirmahan na po yung resignation letter. Ayaw pa rin po akong paalisin. Bali nag-ano pa po ako, resign na po ako, nagtatrabaho pa rin ako, hanggang 2 months siguro. Resign na ako, pero pumapasok pa rin ako kasi daw, wag muna. Pero nung bago mag-enrollan, sabi ko, bahala kayo, hindi na ako papasok. Mag-enroll na ako, gusto ko magpahinga muna. Sabi ko gano'n. E di, nag-resign po ako mga month of July po ata yun. Hindi na po ako pumasok nun, pero nag-chat pa rin po sila na daw, dalawin daw po sila. Gano'n. Tapos na po yun, nung sa pag-aaral po naman, nag-enroll po ako. Kasama ko rin po ang nanay ko. Tapos, nung first day of school, bumalik na naman yung fear. Nagkaroon na naman ng takot sa aking isipan. Sinasabi ko sa isip ko na, mga bata pang mga kaklase ko. Tas, nagtigil ako ng 2 years. Baka mamaya ako pa yung maiiwan dito. Parang ganun yung isip ko. Natatakot ako na baka maiwan nga nila ako. Tapos, wala akong alam dun sa course na yun. Kasi po, ang kinuha ko po ay IT. Wala pong background. Hindi po ako na-search about doon. Nung mismong first day po, tsaka po ako nag-search na about sa mga pinag-aaralan sa IT. Mga ganun po. Tapos yun nga po, nung una po, dahil hindi nga po ako yung tao na unang nakikipag-usap, nakaupo lang po ako sa may likod. Nagmamasid. Tinitingnan yung mga kaklase ko. Ay, pangliligalig naman po nila. First day of school pa lang, pamiingay na. Kaya, sabi ko, pili ko pagkakilala sila. Tapos nung
yun nga po, kinakabahan ako sa mga grades ko. So, baka po kasi baka po bumagsak ako, yun po ang kinakatakot ko. Tas, salamat po sa Panginoon sapagkat lumipas or nakasurvive ako sa first year na walang kinakausap na kaklase. Pero, hindi po ako bumagsak. Nasa line of one po ang mga grade ko, tapos nitong second year din po, ganun din po ang iniisip ko, kinakabahan pa rin po ako na baka nga bumagsak po ako may mga project po na binibigay. Wala po akong laptop. Ayun po yung pinakang number 1 na kailangan po sa IT, laptop po. E di, napilitan po akong makipag-usap, makipagkaibigan sa mga klase ko. Kasi nga po, kailangan ko magkaroon ng kaibigan na may laptop para pag may groupings, may masasamahan ako. E di, yun nga po, may mga naging kaibigan ako sina Ashley, nasikat din po si Ashley. Tapos, yun nga po, dumating yung time na yan, tapos, bago mag-second year, first year pa po pala, nga po, madami pa po project. Lahat po kasi na subject ay main project. Kasi daw po yun yung binigay sa kanila ng na mga matataas. Kailangan daw po may project at finals. Nung time po na yun ay nasabihan po ako na kailangan daw po na choir dito sa bakit daw po ayaw kong nung una pa lang po, matagal na po may mga nangangantyaw po sa akin na bakit ayaw ko daw po mag-choir or mag-apply bilang choir. Ang sabi ko naman na hindi ko alam kung karapat-dapat ba ako sa posisyon mo. Kasi po kapag humahawak po ako ng mic, nanginginig po siya. Tapos yung boses ko po, basta yung parang nahihiya, parang ngayon niyang ganon. Tapos, yun nga, nasabihan ako ni ate ko rin na mag-practice daw po ako. Kasi yun nga po, nag-practice ako. Nung una po, nag-a-adjust po ako kasi may mga projects akong kailangan pagtuunan ng pansin. Hindi ko pwedeng deadmahin kasi kailangan ko yun kasi wala na nga akong laptop. Ang tinutulong ko lang po, kumbaga, ako yung mga nag-check kung may kailangan pa ba, may kulang sa system, ganun, or kung may kailangan idagdag. Kung po nag-check na sa papers po, ako din po yan, nagpapatulong din po ako sa kapatid ko. Tapos, dito po nung na po kami, sinabihan po kami na magtuturo na nga daw po dito sa mga bata sa school. So, sabi ko,
God is with you. God is in control. Kaya po, sabi ko, sige, kaya ko to, kasama ko ang Panginoon. Tapos, dumadating po yung time na may klase po kasi kami ng Sabado. 7 to 6. Subalit, napakagaling nga ng Panginoon kasi yung prof namin dalawa na imbis na 7 to 6, 7 a.m. to 6 p.m., nagiging hanggang 12 p.m. na lang po kasi po magkakilala po yung dalawang prof namin. Ang ginagawa po nila, bibilisan ng pagtuturo ng isa, tapos yung isa naman. Kaya po, nagiging hanggang 12 lang po kami ng Sabado. Kaya po, nakakauwi ako ng maaga, nakakapag-dinis po dito sa church, nakakapag-practice. Yun po ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Dahil, nung una pa lang po, iniisip ko na yun na paano ko ma-maintain or paano ko magagawa lahat ng yun kung wala ang tulong ng Panginoon. Tapos, yun nga po, sa Korinto